Good morning po. Morning! Salamat po sa Panginoon dahil katapusan na naman ng buwan. Mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga, tayo po'y lalapit sa kanyang presensya. Bilang panimula, hindi po ang oras po tayo tumayo. Tayo po'y mananalangin. Ama, muling Panginoon na napakabuti mo sa bawat sa amin. Tuwing na Lord na sa lahat ng bagay na aming ginagawa, o anumang bagay na nangyari sa aming buhay, ito lamang Panginoon ang dapat namin papurihan. Kaya Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami sa inyong presensya. Hinihiling Panginoon doon ng Espiritu, siya mamuna sa bawat po sa amin. Tuwing na Lord na magawa namin yung napakabagay, pinakamagandang bagay para sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, sa aming pag-awit, sa mga tutugtog, sa aming pastor, mag-aatin ng mensahe, hinihiling namin Panginoon yung pamuna, ay yung boldness, Panginoon Jesus, ng iba ng Espiritu, ang siyang magturo sa bawat po sa amin. Kaya hindi, Panginoon, patawaran niyo na po kami, Lord, sa anong pagkakasala na aming nagawa. Alam mo namin, Panginoon, na marami kami pagkukulang, pero naging napakatapat mo, Panginoon, dahil palagi mong binibigyan ng kapatawaran ang mga kasalanan. Kaya, Lord, patawarin niyo po kami, Lord, sa mga bagay na alam namin hindi naging maganda na aming nagagawa sa inyong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin din namin yung blessing sa bawat isa, kaya sa aming mga kasama, Lord, naway maalala nila, Panginoon, ang isang maganda at mahalagang gawain na aming gagawin para sa iyo. Kaya hindi sinasaway namin ang magawa ng kaaway. Alam namin, Lord, na walang magagawa ito sa iyo. At tunay na ikaw lang ang maitataas at mag-bless, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Tunay, Lord, na pinukumit namin sa iyo, Panginoon, bagay ito sa lahat ng gagawin, Panginoon. Maraming salamat po. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Ready na po ba tayo papurihan natin, Panginoon? Amen. Isang pagpapalabo natin ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo mag-start, kung ikaw po natin natin. Sabi nga po sa awitin, this is a great day. Nung ito po ang lakas tayo sa pagkat natin, Panginoon. Amen. Mga pagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. This is a great day. This is a great day that the Lord has made. This is a great day that we celebrate. This is a great day that the Lord has made. I will rejoice and be happy. This is a great day that the Lord has made.
Lord is around. Everything is still about. You better not turn. I believe in me. Even if it's down, He will crush every cloud. And He will wash the darkness. You make my day. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Hear the Lord. Binibigyan namin sa iyo pinakamataas na papuri. Amen.
higit sa iyo, Lord. Ikaw ang aming dakilang Diyos, ang kapangyarihan, Panginoon.
Ayan, Panginoon, no? Sino yung naniniwala dito ng ating Panginoon sa Bible? So, lahat ng praises, lahat ng ating gagawin, o ng ating mga iniisip, o mga plano sa buhay, sa Panginoon lang po natin nilapit. Walang mas malaki pa sa ating Panginoon. Amen po? Kung ito'y dadako po tayo sa pananalangin para po sa ating mga kabataan, kaya tinatawag po siya, si Adam. Ayan ba? Siya na lang, kasi wala po lalabas mo. Ito sila, ayan. So, purihan po ang Panginoon sa mga batang ito. Ganyan po ang bata na kahit wala po sila dito, patuloy po natin sinilabit sa ating Panginoon. Tayo po manalangin kung ano ating mga kamay sa mga batang ito. Ama na nasa langit, tunay na mahal mo mga batang ito. Kasi pag umasa kanila, ginagamit mo ang bawat sa po sa amin, bilang kanilang mga magulang, guardian, upang mapalaki sila may iba ng pagkatao sa iyo. Lord, hinihin namin ang pagmuna, yung wisdom, bilang kanilang mga magulang, guardian, na patuloy Panginoon, na maituro sa kanila at mailapit ka sa kanila, Panginoon. Upang sa lahat ng kanilang gagawin, ikaw ang kanilang iunahin. Dahil alam namin, Lord, kung ikaw matututunan nila na ikaw ang unahin sa kanilang buhay, magiging maganda at maayos ang kanilang mga buhay. Kaya Lord, patuloy na niniwala kami sa iyo na ikaw ang gagawa at kikilos kung bless Panginoon sa mga batang ito. Maging sa kanilang pag-aaral, ang mga kanilang gagawin, sino man ang mga kanilang kasama, saan man sila pupunta, alam namin Lord na magiging matagumpay sila, Panginoon, sa darating mga panahon. Kaya Lord, patuloy tinataas namin sila sa iyo at nagpapasalamat kami sa mga buhay ng mga batang ito. So aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Yan. At kaya po yung dadawin tayo sa ating tithes and offering. Pero po, bago pa natin kaya mga talon, may share lang po ulit ako sa inyo. Masasabi po natin na perfect po ba tayo sa maraming bagay sa buhay natin? Actually, no, hindi po natin masasabi. Dahil minsan sa lahat ng ginagawa natin, palaging merong sablay, merong mali, ganun po, ano? So meron daw po isang master potter. So ito po yung, sa Tagalog po, siya po yung naglililok ng palayo. So siya po yung naglililok ng palayo. So meron po siyang mga tinuturuan ng mga oras na yun. At gumawa daw po siya ng activity that time. Then hinati niya sa dalawa yung grupo ng mga estudyante. So doon sa unang grupo, sinabi niya na kayo ay gagawa ng isa, sabi ng isa. Single na palayo, pero dapat perfect at flawless ito. So kailangan talagang masabi na napakaganda at perfect yung kanilang gagawin. Pero sabi, given time, at sinabi din yun sa kabilang grupo, kayo naman, iba yung task na bibigay sa inyo. Gagawa naman kayo na napakaraming, so makakaya nyo napakaraming palayo, given the time din sila, pero kahit ano yun, sabi nga, kahit ano yung gawin nyo, nasa inyo yung kung ano yung gusto nyo gawin. Pero kailangan na gumawa kayo ng kahit gaano karaming palayo. So, excited sila at ginawa nila yung kanilang mga task na binigay sa kanila. So, yung unang group, dapat perfect, no? Ano po ba yung ginagawa kapag dapat daw perfect yung ating gagawin? Unang-una, dapat, so ginawa nila, nagplano sila, nag-usap-usap sila, ayan. Sabi nila, ganito yung gagawin natin, dapat ganito yung design. So, pinag-isipan nila, pinag-usapan nila, ganito, pinlano nila kung ano yung magiging details. Sabi nga, pinakamaliliit na details ng gagawin nila palayo sa design, o ano magiging itsura, gaano palaki, pinag-usapan po nila yung lahat ng bagay ngayon. Then yung second group naman, excited din sila, so gumawa sila ng kanya-kanyang palayo nila hanggang sa makakaya nila. Sabi doon, nung ginagawa nila yun, merong mga hindi perfect, merong mga hindi maganda yung korte, merong hindi maganda yung laki, merong mga nabibiyak na, at yung iba sabi nga talagang parang sira yung nilang pagkakagawa. Samantala yung kabilang grupo, dahil nagplano sila, tapos dahil takot silang magkamali, so na-stuck sila dun sa kanilang mga ginagawa. Then yung kabilang grupo, so patuloy lang sila, nagkakamali sila, then gagawa sila ulit ng bago, then, so yun nangyari. So dumating na yung time para hatulan kung sino yung nakagawa ng pinakamaganda design o ng palayo. Katingin po, sino nakagawa? Yung mga nagplano? Yeah, so meron mga nagplano. Nasaan ko yung mga nagplano? Salamat sa isa.
Doon sa mga hindi nagplano. Yan, so ang dami, no? Ang dami. So yun po. So yung natulad na sila at sinabi ng Master Potter, ang nakagawa ng pinakamagandang palayok ay ang grupo na yung B. So yung group B. Sila po yung gumawa ng maraming palayok hanggang sa makakaya nila. Kahit nagkakamali, kahit nasisira, so patuloy sabi nga sa kanilang ginagawa, nahahasa yung kanilang mga kamay hanggang sa nakagawa sila ng perfect path. Samantala yung kabila, dahil sa sobrang plano nila, dahil sa pagiging perfectionist nila, so na-stuck sila at natakot sila na makagawa ng pagkakamali. So dahil doon, nahinder lahat ng kanilang mga gustong gawin. Samantala yung kabila, na-enjoy nila yung process, sabi nga, no? Na-enjoy nila yung process ng kanilang ginagawa. Sabi nga, sa pagkakataon na yun, nagawa nila yung isang pinakamagandang bagay, which is yung habang on the process, na-enjoy nila yung kanilang mga talent. At dahil doon, naging perfect yung kanilang ginagawa. So ano po yung connect ito sa ating mga buhay? Marami po tayong problema, marami tayong imperfections. Meron din sinasabi natin, perfect kasi isang bagay. Pero sabi na, nobody is perfect. Yun. Sino lang po yung perfect? Si God. Kaya po sinabi natin kanina, above all sa lahat ng bagay. So, sa buhay po natin, marami tayong pagkakamali. Huwag po tayong matakot na magkamali. Parang kantay mo. Huwag tayong matakot na magkamali. So medyo rough yun. So yun nga, huwag tayong matakot na magkamali. Kaya sabi nga, sa bawat pagkakamali natin, dapat natututo po tayo. Di ba po? So dapat natututo tayo sa bawat pagkakamali natin. Kasi sabi, dyan tayo magiging perfect o magiging maganda yung resulta ng ating bawat ginagawa. So gawin po natin yung the best palagi. Hindi man the best, pero unti-unti yung process dapat na niya po. Ano po yung process na sinusunod natin dito? Siyempre, pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung ating mga devotion, yung ating prayer time, yung pag-attend po, ayan, yung pag-attend po ng mga gawain, kagaya nito. Kagaya po nito, so ibig sabihin, meron po ako sinasabi ibang gawain. Yung ating mga online services, yung ating mga Bible study, yung ating mga cell groups, yun po. So dapat iyan po yung ating mga pinagdaan. Kasi meron po nagsasabi na, okay lang yan kahit hindi ako umattend. Kahit hindi ako umattend, okay lang yan. Kasi nandito siya sa puso ko, napapas na palagi. Pero mas maganda at pinakamaganda, no? Sa pagdalo natin, yung meron tayong mga kasama, meron mga tumutulong sa atin, meron nagpe-pray sa atin. So yun po. So tayo po nananalangin dahil mabuti po ang Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay. Sabi pa nung nalaya pumikit. Panginoong Yesus, nagpapasalamat nga po kami sa iyo. Tunay na Lord, sa aming mga buhay, wala kaming kayang gawin, wala kaming kayang patunayan, wala kaming kayang ibigay sa iyo. Pagkus ang lahat ng bagay, ikaw lamang, Panginoon, ang pinagmumulan. Kaya Lord, sumagang ito, tanggapin mo ang mga kaloob. Gawin yung masiya ang aming mga puso sa gawain gaya nito. Tunay na Lord na hindi man ito financial o anumang bagay na kaya namin ibigay. Bagus Lord, maipakita namin ang aming katapatan sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Maaaring ito may talent o anumang bagay na pwede namin gawin para sa iyo. Kaya Lord, i-bless niyo po Panginoon ng bawat isa. I-bless niyo Panginoon kami ng mga talento. Dahil ikaw lamang ang bibigyan pa ng kakayahan sa Panginoon. To produce well, Panginoon. Kaya Lord, i-bless niyo Panginoon ang pag-ingat nito kay Diyo ng bawat isa. At alam namin Lord sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang po rin mapapurihan at maitaas Panginoon. Kaya maraming salamat Panginoon sa anong bagay na meron kami. At ikaw lamang ang tanging pasasalamatan. Kaya po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. So atin mga announcements. So meron po tayo mga announcements. Amen po. Salamat po sa grupong ito. Dahil sabi nga, diba? So, ayan, medyo pantay. Medyo pantay. Maaga pa lang, nakita ko po na medyo pantay na. So, salamat sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Kasi kung hindi po natin gagawin yung kapakikinggan, patuloy lang po na magiging ganon ang ating sitwasyon na po. Pero salamat sa Panginoon dahil hinubigi po yung ating mga puso para maging maaga. Yan, para sa gawain. Kasi sabi nga po, so, hindi kompleto
yung ating gagawin. Dahil nandito na rin naman na tayo, kung hindi natin naabutan yung praise and worship po. Yun. So yan po, ating email, yung suggestion, prayer requests and concerns, pwede pong ipadala yan sa ating email, which is yung paterasevangelical.church@gmail.com, at yung ating PEC group at Pogi and Magaganda na ating message sa ating messenger naman po. At meron po tayo doon yung ating box na white po sa likod. Pwede rin po kayo magsulat dyan kung gusto niyo pong agaran, mabasa at malaman namin po yung concern. And siyempre, meron din tayo mga kapatid na mag-celebrate na kanilang mga birthday. Babatiin po natin sila from March 30, April 5 hanggang April 5, 2025. Yan, una-una po sa ating listahan, si Chloe Faith Bumandag, March 31. So, bukas po yan. Birthday ni Chloe. April 1, si Dana Miguel. Yan, sila po. Happy birthday si Dana. April 2, si Emmanuel Tan. Uy, yun lang pala. So, happy birthday muli kay Chloe, kay Dana, at kay Eman Tan. Yan. At ngayon po, so wala na po tayo ibang announcement. Okay. So, meron po tayong bagitin ko na po sa inyo na meron pong meeting yung ating mga youth. Yan, mamaya po after po ng ating service. Pag-usapan lang po natin yung mga bagay na kailangan po natin. Yan, kaya po nagbilabang ko rin na. Kailangan po, meron po tayong mga bagay na pinag-uusapan para mas mag-ayos maganda. Kaya yung ngayon po, pumunta tayo agad uwi after po ng ating service. So, wala na po yung announcements. Wala na. So, si Lord na lang po yung may announcement po sa ating buhay. Kaya ihanda po natin ating mga sarili para siyempre makikinig, mag-i-enjoy sa kanyang salita. Mahalaga focus po tayo. Huwag po tayong matakot magsulat at magkamali sa pagsusulat. So, tatawagin natin Pastor Romeo Lasso, para po natin sa salita. Morning po. Sabi ni Chris kanina is balance daw. Parang tinitignan ko, parang hindi naman. Pero mga balance din yan. Hindi naman lulubog siguro yung bago. At sabi rin kanina ni Chris, ano daw, yung may meeting, may pag-uusapan mamaya ng mga kabataan. So, pag yung kabataan, maiwan ka. Pag hindi ka na umalis ka, hindi ka sumama, malamang ito mong pag-uusapan. Kaya umatin ka para sigurado hindi ka pag-usapan. No? So, magandang pag-usapan natin yung sa DIY. Sino mo nakakala ng sabihin ng DIY? Do it yourself. Equals impact. Alam niyo po, ang ating Panginoon, pumunta siya rito sa lupa, palaging meron siyang mensahe na gustong sabihin sa atin. At palagi, gusto niya, ang lahat ay makaranas ng kaligtasan. Na palagi yun ang ano niya, yun ang dahilan niya, kaya sa pumunta sa lupa, para iligtas ako, iligtas tayong lahat. Palagi yun ang nasa isip niya, palagi yun ang kanyang agenda. Wala sa ibang agenda kundi ang mga tao magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa mga ganito, pag-usapan natin tungkol dyan sa mga kaligtasan. Pero bago tayo pumalao, tayo muna ay pumigil, tayo muna ay malalaman. Lord, salamat. Dahil naman yung mga salita ay makapangyarihan, hindi namin ito kayang masaunawain. Pero salamat sa tulong po ng Espiritu Santo, kayo po ang magbibigay sa amin ng kaalaman at pangunawa. At salamat, Panginoon, na kapag naunawa namin ito, hindi ito mananatili na magiging head knowledge lang, kundi aakto kami gagawa kami sa sinasabi po ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaya yung basahin natin yung paborito nating verse. Ano paborito niya rin verse ito? Tingnan po natin ito. Ito yung action na gusto ng ating Panginoon na gawin natin. Tingnan po natin. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Salamat po. Ito po ay utos mismo ng ating Panginoon.
Hindi po ito inutos ni Pastor, hindi ito inutos ni kapatid na Don, hindi ito inutos ni kapatid na Chris, hindi inutos ito ng mga leader. Mismo ang ating Panginoon na nagsabi nito na gawin natin ito. So pag sino na nagsabi na gawin ito, ano dapat natin gawin? Sundin, gawin. Palagi sinasabi ito, no? Kung ikaw talagang disipulo ni Kristo, ito palagi ang gusto mong gawin. Pag sinabing gusto, palagi laman ang isip mo, laman ang puso mo, mukhang bibig mo. Tama ba? Kasi gusto mo eh. Sino mo gusto gawin itong mga bagay na ito? Salamat po sa dalawa. Sino mo gusto gawin itong mga bagay na ito? Salamat po. Madami na, 5. Sino mo gusto gawin ito? Ayan, siyam na. So, ibig sabihin makikita natin, no? Dapat ito po yung nakatatak sa ating isipan at sa ating puso. Ito po yung sinasabi ng Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ibig sabihin parang ganito. Sino po rin yung nagkasakit na? Sino po rin yung nagkasakit na? Kasi kung di ka nagkasakit, ayaw naman ka. No? Lahat kayo nagkakasakit. Tama ba? Dumating na minsan na Sabado ng gabi, may sakit ka, hindi mo alam kung makapag-church ka. Sino mo nakaranas sa gano'n? Sabado yan. So, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Wala ko, nahiga, natulog, uminom ng isang taon na gamot, para okay. Pero, iano ko lang po kayo, kung gusto mo talagang magsimba, makausap si Lord, linggo, Sabado pa lang, hinahanda mo na yung sarili mo. Di ba? So, kung may sakit ka, anong gagawin mo? Ay, di na ako mag-church. May sakit naman ako eh. Parang magandang excuse. Di ba? Parang magandang excuse. Hindi na kami simba kasi may ano naman. Pero hindi. Teka mo na. Di ba gusto mo yung mga gawain kagaya nito? Ibig sabihin, ito yung nagtutulak sa'yo para gawin yung bagay na gusto mong gawin. Marami mo rito mahilig ng basketball. Tama ba? Marami dito. Siguro karamihan ng kalalakihan dito. Kahit si kapatid na Tony, naalala ko, nagpunta tayo doon sa Batis ng Makiling, naglaro siya. Ngayon ko lang nakita. No, ang tagal sa ere. No, tagal sa ere. No, ibig sabihin, kahit na anong nararamdaman mo, kahit pilay ka, kahit na may sakit ka, dahil gusto mong gawin ito, pupunta ka kung saan yung bagay na gusto mo puntahan. Tama ba? Ang tanong, gusto mo bang pumunta sa church? So, kung gusto mo pumunta rito, gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng hanggat makakaya mo, makarating ka rito. At syempre, pinaka-number 1 na pwede natin gawin, ipag-pray natin. Lord, gusto ko po na magpunta. Kagaya ng mga sinasabi natin kanina, DIY, itong inuutos ng ating Panginoon, hindi po madaling gawin ito. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Hindi madaling gawin ito. Bakit? Kasi maaaring pagtawanan ka, pag nagbabahagi ka, o maaaring sabihin na masyado kang mampanatiko. Maraming sasabihin sa iyo. Lalo na kapag nagtatawa ka ng tao. Kasi maraming tao akala nila, maliligtas sila sa pamamagitan ng pagpunta sa church. Maraming mga tao pag nakausap mo, bro, pag tinanong mo, maliligtas ka ba? Oo naman. Bakit mo nasabi? Hindi ko pinababayaan ang pamilya ko. No? Hindi ko pinababayaan ang mga anak ko. Marami akong hindi pinababayaan. Gano'n? Isa na lang napapabayaan ko. Ano eh? Yung connection ko kayo. Minsan yung nakakalimutan eh. Yun na nawawala eh. Connected ka pa ba talaga sa Kanya? Kasi pagka-connected ka, yung heart mo, palagi gusto mo, humayo ka, mag-win ka ng tao para sa Kanya. Yun ang gano'n. Kasi ito yung una at huling sinabi ng ating Panginoon. Basahin natin yan. Bakit sinabi? Inuutos ito ni Lord, kaya lang, tingnan po niya, yung nag-uutos, kailangan makitang ginagawa niya. Kaya nga, do it yourself. Si Lord nung nag-uutos siya,
ginagawa niya ang bawat inuutos niya. Hindi niya sinasabi lang ito, ginagawa niya. Tingnan natin, isa-isahin natin, no? At dahil dito, doon sa ginagawa niya, nagkaroon ito ng impact doon sa kanyang mga disipulo. Kasi parang ganito. Ano ba, sinabi ko na, o tuwing linggo, magsimba tayo, agahan natin, ako mismo late. Ano kayo magiging impact sa inyo nun? Ano kayo magiging impact sa inyo? Sinasabi ko, agahan natin, tapos ako mismo late. Ano kaya isipin ng bawat isa sa inyo? Ay, susunod. Total, dumating naman si Pastor, 9:30. O di darating ako, 9:29. Mas maaga ako sa kanya ng isa. No? Pwede gawin mo yan eh. Pero tanong, bakit kaya, tanongin mo natin ang sarili natin ha, bakit kaya parang wala akong impact doon sa ibang tao? Ito po yung katotohanan na dapat tanongin natin. Bakit kahit anong invite mo sa iba, hindi mo maisama sa church? Bakit hindi nakikinig yung mga tao sa sinasabi natin? Bakit kaya yung mga tao na palagi natin, pinag-pray mo naman ha? Pinag-pray mo. Pero bakit ayaw pa rin nila? Pag nagsasalita ka pa lang, sinusobra ka na. Ano kayo magiging ganyan? Pero tingnan natin si Lord. Ano ba yung naging impact? Bakit yung mga tao sumusunod sa Kanya? At kung hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoon, na hindi siya naging magandang impact, hindi natin aabutin kung ano yung pinakikinggan natin ngayon. Ibig sabihin, nagkaroon ng impact yung ginawa ni Lord, kaya yung kanyang mga disipulo sumunod, ginawa. Kasi pwede naman, ay wala na si Lord. Okay, kanya-kanya na tayo. Wala na si Lord eh. Kanya-kanya na tayo. Kanya-kanya na ng paniniwala, kanya-kanya na ng gagawin, kanya-kanya na. Pero hindi eh. Kasi meron ginawa ang ating Panginoon na yung kanyang leadership ay nagkaroon ng impact. Letter A. Tingnan natin. Unang ginawa niya, denying himself. Lucas 9:23. Yan, basahin natin. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Madali ho ba ito? Self-denial is a must sa bawat isa po sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, it is a must. It is a must. Ang self-denial mo, hindi po ito optional. No? Pwede mo rin optional eh. Ano yung optional? Eh, pag hindi pa more sa akin, hindi ko gagawin. Hindi ko i-deny. Parang ganito. Kagaya ng sinabi ko, marami mo dito sa akin mismo, marami mo sa akin dito. Kasama mo ako adik sa basketball. Adik sa basketball, hindi natin na hindi. Marami dito sa akin. No. Championship ng NBA na tapat ng linggo. Anong gagawin mo? Masarap kasi manood ng live eh. Ha? Anong gagawin mo? Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag natin self-denial. Pero mababaw pa lang po yun. Mababaw pa lang po yun. Ano yung mabigat? Yung ginagawa ng lahat na hindi mo ginagawa. Yung parang pangkaraniwang tama na sa lahat, pero sa paniniwala mo hindi, dahil itong sinasabi ng salita ng Diyos. Ano yung mga bagay na yun? Marami po yun. Kung isa-isahin natin. Pero again, yung self-denial, hindi gagawin ito ng mga apostol o ng mga disipulo kung hindi nila nakita na si mismo ang ating Panginoon, ginawa niya yung self-denial. Tingnan po natin, Pilipos 2:4-7. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, kaya ba natin ito? Kapakanan ng iba, halimbawa,
Territorialship mo yan. May umupo. Anong gagawin mo? Pwede pa umusok-usok ka, nakapangalan na sa akin ang sigaw niya. Gagawin mo ba yun? Siyempre nga yan. Ano pa? Kailangan pa naging iniisip mo yung kapakanan ng iba. Madali ba yun? Hindi madali yun. Gaya yan. No. Pwede achieve. Dito kayo sa madali. Para makita namin kayo. Ayan. Pag malasakitan ninyong kapakanan ng iba. Ano kaya ito? Alam niyo po, hindi ko alam kung natatandaan ito ni... Ayaw ko na kung inamang ni Don ito, kung dito. Noon, nung unang-una ko po dito, sa church na ito, hindi tayo tumutugtog ng may drums. Puro hymnal tayo. Ako po, nanggaling po ako sa church na maingay. Nung bata ako, di ko alam kung kaya ko mag-backleering. Gusto niyo ba mag-backleering ako? Huwag na, nakabalihan po ako. Pero sanay po ako nun sa mayroong drums, may ano, yung kaya ginagawa natin. Nung unang-unang punta ko rito, walang gumagamit ng drums. Puro yung, nasa may mga himnal natin ayun. May tabi na yata. Ay, nanay na. No, inanay na po. Pero noon, pag kumakanta tayo dito, Thy great is faithfulness, great is... Puro ganun ang kanta. Hindi ka makakanta ng mga nung unang punta ko dito. Kaya lang, dahil iniisip mo na kaya ka punta rito hindi sa tao, kundi kay Lord. At dahil yung nakasanayan, hindi mo gagawin na kaya nga ang kapakanan ng iba ang iniisip mo. Sino po rin yung mahilig sa dinuguan? Dinuguan. Yung lutong Ilocano. Yun. Kasi masarap yung dinuguan ng lutong Ilocano, yung, ano ba tawag yun? Yung tuyo. Tuyo. Pero yun po, may time na talagang hindi ka kakain ng dinuguan for the sake ng iyong kapatid. Lalo na, kung bago lang sa pananampalataya, lumipat dito sa atin, may pinanggalingan siya, bawal sa kanila ang dinuguan. So, ano gagawin mo? Totoo na, sino pa rin kami favorite ng dinuguan? Ako, favorite ko po yun. Favorite ko po yun. Lalo na kung may kasama, sabi nila alam na yun, may kasamang puto. Kasi ang tawag ko natin black and white. Diba? Masarap yun. No? Hindi po sa hindi kong ipagmalaki. Lalo na pag nagluto po ng dinuguan yung asawa ko. Sigurado pati si SP, naglutong Ilocano. Ang sarap. Pero, sabi dyan, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Napakasimple yan. Paborito mo yan. Anong pakailan mo sa kanya? Kung ayaw niya, diwag niya. Basta ako kakain ako. Ang gagawin mo? Magtatago ka? Ako sa totoo lang po, nung bago lang po kung mananampalataya, siguro ipento ko na lang bisa sa inyo ito. Alam niyo po, ang inyong lingkod medyo may kalokohan din May kasamahan ako na hindi kumakain ng dinuguan. Di ba uso-uso yung pag magkakainan kayo, yung ulam niya, kukuha ka, siya kukuha din sa ulam mo. So, pag pumili siya ng halimbawa, giniling. Kukuha siya ng giniling, medyo lukod-lukod po ako, aminin ko na po sa inyo, bumibili ako dinuguan. Lugi siya. Makakakuha ko sa kanya, siya din makakakuha ko sa akin. Bakit? Kasi nasa isip ko yung sarili ko lang. Pero kapag iniisip mo kapakanan ng iba, sa pagkain pa lang, may gagawin ka na. Mag-a-adjust ka, tama? Kahit paborito mo yun, mag-a-adjust ka. Bakit? Kasi ayaw mo siyang matisod. Ayaw mo mawala yung kanyang pagkakaibigan. Gusto mo manatili yun. Kaya tayo, minsan, yung tinatawag natin, i-deny natin yung karapatan natin. Karapatan ko ba? Yung karapatan ko kumain ng dinuguan? Pwede ko exercise? Pwede.
Ito, recently lang. Sino din yung DDS? Ito to. Sige. Sino yung PBBM? Ayan, alam ko na. Halimbawa, nanonood ako ng vlog o YouTube. Pag nanonood ako ng isang pinapanood ko na alam mo makakasakit doon kasama mo sa bahay, lipat mo na. Halimbawa, DDS ako. PBBM yung, halimbawa kasama mo sa bahay, nakita mo kung banatan yung ano. So, ang gagawin mo? Tignan mo, manood ka. Tignan mo, ito yung totoo eh. Sabihin mo ba gano'n? Ililipat mo na. Marami po pamilya nagkakagalit, naghihiwalay dahil mas gusto niya si PBBM kaysa kay DDS. So bakit hahanap mo sa gano'n? Ikaw na nakakaintindi, for the sake na hindi kami magtalo, huwag mo na panoorin. Huwag mo na rin buksan. Kasi yun po yung madalas sa pinag-aawayan. Kasama mo na nga lang sa bahay eh. Anak mo. Anak mo. Alin naman ang matik na kayo magkahiwa-hiwalay kami mag-anak. Dahil dyan. Kasi marami grupo doon, grupo dito. Pero again, pag inisip mo ito, pag sumakitan ninyo yung kapakanan ng iba, huwag yung sarili. Kaya gano'n, bawal ang selfish. Iba pala yun. Selfish po. Bawal. Verse 5, naway magkaroon kayong kaisipan ng tulad ng kay Kristo. So yung pala yun. Para magawa mo yan, parang iniisip mo, ay gusto ni Lord, mahalin ko ito. Natatanda nyo, mahalin mo yung kapwa mo. Ay gusto ni Lord, mahalin ko ito. Yung ano lang isip mo, dahil mahal ko ni Lord, dapat mahal ko rin. Parang sa atin, mga tatay, di ba? Pagkasama mo yung binan mo, dahil mahal mo yung asawa mo, pati yung mahal ng asawa mo, mahal mo. Ano yun? Pati yung binan mo, nanay at tatay ng asawa mo, mamahalin mo rin. Tama ba? Salamat po sa pag-gabi. No? Pero dapat ganun eh. Kung sino yung mahal ni Lord, dapat mahal din natin. Kung sino yung iniisip ni Lord na dapat bigyan natin ng importansya, yun din dapat ang iniisip natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Ano ba gusto ng ating Panginoon? Ang lahat ay maligtas. Yun ang kanyang agenda. Yun ang palagi nang gawin. Ang tanong, tayo ba agenda rin natin yun? Dapat agenda rin natin yun. Nabaligtas yung mga tao. So, ang gagawin mo, unang-unang pinaka-list na pwede mong gawin, ipag-pray mo siya. Ipag-pray siya doon sa makakilala sa inyo doon. Lord, dapat itong taong ito, ibigay ang sarili sa iyo, hindi mapapahamak siya. Dapat yun ang isip natin kagad. Hindi mo siya agabyaduhin. Di ba? Palagi nasa isip mo, paano mo kaya matutulungan ng tao ito para umayos sa buhay? Verse 6, kahit taglay niyang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang kapantay siya ng Diyos. So, ibig sabihin, si Lord, kapantay siya ng Ama, hindi niya sinangkalan ito na parang, wala kayong karapatang gawin niya kasi ako anak ako. Hindi. Kinuha nga niya yung pinakamababa na pwedeng mangyari. Pagka panganak pa lang niya medyo na kagad Ano yun? Pinanganak siya sa isang sabsaban. Di ba yun ang pinaka-list na pwedeng mangyari rin mo? Nandun yung isang bata na, alam naman po natin ang amoy ng sabsaban. Sino po rin talaga ng amoy ng sabsaban? Puro hayop yung mga nandun. Tayo nga matikit tayo minsan sa dahon na nagkakaroon na tayo, nangangati na tayo. Lalo na yun. Sabsaban. Pero again, hindi niya pinagpilitang kapantay na Diyos at that time. Verse 7. Sa halip, kung saan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang sa ibang tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan
maging ito man ay kamatayan sa krus. Sobrang self-denial yan. Ano yung pinakamatinding ginawa ni Lord nung nandito siya sa lupa? Siyempre, pagkatapos, isa pa, binabayan niya yung sarili. Nung hugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Nung panahon na yun, ito ang pinakamababang klase ng pagiging alipin. Yung hugasan mo yung paa ng sino mang papasok sa loob ng bahay. Pinakamababang klase ng tinatawag na alipin. Pero hindi niya alintana yun. Di ba? Nabasa natin yan, sigurado. Bakit? Kasi gusto niya na magkaroon siya ng impact dito sa mga disipulo niya. At ano nangyari? Ginaya ito ng mga disipulo. Ng mga sumunod na pagkakataon. So, ibig sabihin, nakikita natin, denying himself, hindi po ito sa ating sarili lang. Mismo ang ating Panginoon, ginawa niya, kaya naman, ginaya siya ng kanyang mga disipulo. Pangalawa, tingnan mo natin, nagabi, carrying of the cross. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. Tingnan mo natin, ano ba yung ginawa niya? Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Okay, tingnan niyo po inunos ng Lord na po carrying of the cross. Ano ibig sabihin nito? Yung mga bagay na dapat gawin natin in spite na kung pwede na tayo ay maparusahan, ginawa ng ating Panginoon. No? Inuusig. No? Sa atin lang Di ba? Pinatayan ka lang ng TV, ang pakiramdam mo na, inuusig ka na No? Pinapanood mo, may pinatay lang yung TV niya. Parang pinatayin mo na rin ako. Mga kabataan. Kinuha lang yung cellphone mo dahil kakain. Tapos ano sasabihin mo? Dito sa bahay na doon, wala na palagi napapansin. Wala na ba ako marapatan? No, parang pakiramdam, parang na-persecute ka na ng gusto. Kakain lang para sabay-sabay kumain. No, kakain lang, hindi pwedeng bitawan ng cellphone, pakiramdam parang sobrang persecution ito. Alam niyo po, isang nakakalungkot, pero dapat i-balance natin sa mga school, sa mga eskwelahan. Ang bagong rules ngayon sa eskwelahan, hindi mo pwedeng pagsabihan ng bata ng basta-basta ng mga bagay na pwedeng makasakit sa kanya. Bawa! Kasi minsan naaano ko Hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Paano yung sasabihin mo na siya palaging nagkakating, nag-a-absent, pero nakikita mo nasa labas, ano gagawin mo pag ikaw ang teacher? Tapos nakikita mo, papasok daw sa ibang subject. Pag nandun sa subject mo, hindi mo mapasok. Ano gagawin mo? Mang Tina, yung gawin mo. Hindi mo mapasok sa klase. Pero mo mapasok sa ibang klase, mapasok sa'yo, hindi. Ano kayo magiging reaction mo bilang teacher? Kaya parang hirap. Pwede isipin mo, bakit hindi ba ako marunong magturo? Kulang pa ba yung aking ginagawa? Itinuto ko na pati pato. Tapos ito pa yung mangyayari. Bakit parang hindi niya ako pinapakinggan? No? Mababaw pa lang po yun na persecution. Ang isang persecution, sabi nga dyan isipin niyo kung gaano tinis yung pagmusik sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manupay-pay mo panghinaan ng loob. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, again, nag-set siya ng example kung anong ibig sabihin ng carrying of the cross.
No? Pinakita niya kung ano ibig sabihin ng carrying of the cross. Hindi lang ito basta for the sake na kagaya yung ibang ginagawa, ginawang kwintas yung cross. Kasi carrying of the cross hindi po yun. Ang carrying of the cross po, yung tinatawag po natin na even na nahihirapan ka, gagawin mo pa rin for the sake na nasabi na sumusunod ka kay Lord. Yun po yun. Ano yun? Halimbawa, sa trabaho ninyo, katrabaho ka, marami nang hindi naniniwala. Ikaw, bago mo kumain, nagpe-pray ka. Tanong ko lang po kayo, kahit ba kayo nasa opisina, nasa trabaho, nagpe-pray kayo bago kumain? Amen. Meron kasi iba nahihiya. No? Nahihiya. So, bakit may nahihiya? Persecution ba yun? Kaya pag makakain kakain sa Jollibee. Hindi ko na sinasabi na kasal mo para man. Hindi. Yung normal lang. Di ba paano kayo normal? Ano yung ginagawa mo sa bahay? May nagpe-pray ka, di ba? Pero bakit malalang mo sa iba? Pag sa labas, o kaya kasama mo sa trabaho, kinahihiya mo. Nahihiya ka? Nagawin yung bagay na ginagawa mo sa ng bahay ninyo. Hindi mo nakakahiya yun, makita nila nagpe-pray ka. Hindi mo nakakahiya yun. Nagugulat lang ako sa iba no? Parang pakiramdam ako, huwag naman ako, manalangin, hindi mo nagtuturo kung sino magpe-pray. Kaya kung isa mo, sa bahay ko, nalalabugas ko, mag-pray ka. Nagtitinginan pa, ba't ako? Di yung pwede iba na lang. Alam niyo po, ito po, para sa akin po. Pag ikaw ay pinag-pray, dapat grab the opportunity. Pasalamat ka. Kaya sa trabaho ninyo, sa dami mo pwedeng mag-pray, bakit ikaw ang pinili na mag-pray? Samantalahin mo na yan. Hindi pa carrying of the cross yun. Nahihiya ka pa lang. Ang carrying of the cross, yung pinipersecute ka dahil ikaw ay mananampalataya. Paano yun? Hindi ka sinasama sa mga grouping. Huwag yan. Hindi naman natin ka-bracket yan eh. Ano yan? Bracket C yan. Bakit grades? Carrying of the cross. Kaya bracket C. Tayo na tayo. Madugong bughaw tayo. Kailangan tayo magkakasama. Huwag natin isasama yan. Palagi yan ang pagkakasama natin yan. Bigla magbubukas ng verse sa Bible. Bigla sasabihin yan, in Jesus' name. Baka mamaya mawala yung ating, yun po yung tinatawag natin persecution. Dahil yung paniniwala mo, nakikita nila na ginagawa mo. Pero again, bakit yung mga disipulo, in spite na mayroong ganitong persecution, ginawa pa din nila yung inutos ni Lord. Iisa lang. Si Lord, ginagawa niya kung ano yung sinasabi niya. Ganito, tatay. Pag sinabi natin sa mga anak natin, pag kumakain tayo walang cellphone, dapat kasama ka. Ready ko? Mga tatay. Tayo, mga tatay. Kaya nanay, sama na natin yung nanay. Pag sinabi natin sa anak natin na huwag maglalaro ng cellphone habang kumakain, dapat ginagawa natin yun. Mga nanay, tatay, pag sinabi natin, mga anak, pag nasa loob tayo ng church, huwag tayong maglalaro ng cellphone. Tapos sinabi, makikita mo, naglalaro ng sa gilid. Pag sinita ng anak, akala mo ba bawal po? Ano sasabihin mo? Ibahin mo ako. Ganun ba yun? Iba ako, mas matanda ako sa'yo. No? Kung isang ganun eh. Sana wag mangyari. Pag sinita ka ng anak mo, anong sasabihin mo sa anak? Hindi mo alam ako na nagpapakain sa'yo. Di ba? Basta tatay, nasabi mo sa tatay, oy, tandaan mo, kumakain ka lang sa mga palat ko. Hindi naman, sinabi lang sa'yo na, may mga ganun eh. Tama ba? May mga ganun. Pero again, ang ating Panginoon,
Sabi dyan, pakibalik namin. Ito ay yan. Isipin nyo kung gaano ang tinis ang pag-uusik sa kamay ng mga kasalanan upang hindi kayo malupaybay upang hinaan ng loob. Nakapanghina ng loob yun, di ba? Yung ayaw kang pakinggan sa sinasabi mo, yung ayaw pakinggan ng mga kasama mo sa bahay na dapat ganito ginagawa, o kasama mo sa trabaho, parang binoboykot ka. Di ba? Mag-umpisa ka na. Pwede ba bago tayo mag-umpisa ng gagawin natin, mag-pray muna tayo? Di na! Okay na to. Kaya naman natin eh. Kaya na natin to. Hindi na. May mga ganun po ha. Sa totoo lang po, may mga ganun po. At bakit po nasabi ko? Sa akin mismo nangyari po yun eh. By experience, sinasabi ko sa inyo, sabi ko, bakit pwede tayo mag-pray? Pakita mo mga tao nagtitinginan sa iyo. Parang sinasabi na, bakit? Yung doon tayo dapat magsimula, ano ba? Sa lahat ng ginagawa natin, mag-umpisa tayo sa prayer. Para magtagumpay lahat ng gagawin natin. Hindi ba? Hindi mahumantong sa pagdalak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. No? Kapag nag-i-enjoy ka sa kasalanan, something is wrong. Ganun po kasimple yun. Pag wala ka nang nararamdaman ng conviction, delikado. Kasi hindi mo pwede na hindi mangusap si Lord eh. Pero, dahil si Lord mismo ginawa niya, tingnan nyo meron pong impact. Ano naging impact? Sunod yung kanyang mga disipulo carrying of the cross. 1 Corinthians 1:18-19. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga napapahamak. Totoo po yan. Yung mga tao na ayaw makinig sa binabahagi natin, hindi na papakinggan mo na sinasabi natin tungkol sa ano bang ibig sabihin ng krus. Kasi hanggang ngayon marami pa rin ang akala na sa krus, panakot sa bubo. Panakot sa mangkukulam. Panakot sa... Wala pong magagawa yung kahoy na krus kahit na anong gawin natin pag mayroong masamang espiritu. Kaya yung kung saan nila kinuha yun? Yung sa exorcist na ipapatay naman na, ito bilang manginginig, iirot ang ulo, hindi ko alam kung saan kinuha yun. Hindi ko alam. Tatanungin ko nga si Don, ito si Don mahilig mag-ano, ano ba yun? Talaga mag-ano, umiikot yung ulo. Hindi ko alam kung saan na-search mo kayo, umiikot yung ulo, yung paa, biglang nandito. Hindi ko. Hindi, sabi ko na nga, sabi ko lang po, ako rin curious na yun. Saan kaya nakinuha yun? Nakailangan umiikot yung ulo, yung mata na pumunta sa tenga, yung ano ba? Hindi ko alam kung saan nakinuha yung mga ganun ano eh. Sobrang imagination ng gumawa ng mga pelikula ko. Kasi alam ko lang, nakakita naman ako yung mga inaalihan naman sa mga espiritu. Gumaganyan na nakatingin lang sa'yo. Pero di ba ako nakakita yung umiikot? Buti na lang, hindi pa ako nakakita, baka mamaya bigla ako tumakbo, bala kita umiikot yung ulo. No? So hindi mo sabihin, hindi sila maniniwala. Yan po ang bottom line nun. Kahit na anong gawin natin, hindi sila maniniwala. Para sa kanila, hindi nga, ngunit hindi kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kasi kung wala po ang krus, ito, wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Namatay si Kristo sa krus para ako, tayong lahat tumusin sa ating kasalanan. Kaya pag may nagtanong sa inyo, bakit yung krus ninyo walang tao? Ano sasabihin mo? Nalaglag kasi. Yung ba sabi mo, nalaglag kasi. Mahina yung pagkakapa ko, tinanggal, nalaglag. O, ano sabihin mo? Bakit walang tao yung krus natin? Bakit? Kasi po, wala yung in-order namin na kailangan gawa sa ivory. Hindi. Palaging dapat na nasisip natin. Sabihin natin yan. Kaya, walang tao yung krus natin kasi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Hindi siya nanatili sa krus. Hindi siya nanatili sa krus. Bakit? Kasi yung krus, simbolo po yan ng sumpa ng kasalanan. Pero dahil ang ginawa ng ating Panginoon, tumigis ang kanyang dugo para ako, tayong lahat makatawan sa ating kasalanan. Dapat alam mo natin, pag may nagtanong sa akin, baka mamaya pag may naging may kami po, uy,
Ayoko na sila. Bakit? Walang tao yung krus ninyo. Delikado yung ano ninyo. Bakit wala si Kristo sa inyo? Dapat alam mo natin yun. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ibig sabihin pala, pag pinag-persecute tayo, dapat dahil tama ang ginagawa natin. Tandaan mo natin na iba po yung persecution sa punishment. Dapat palagi nalagay sa isip natin, naku, hindi ka gumawa ng assignment mo, pinagalitan ka ng teacher mo, ano sabi mo, pinag-persecute ako ni ma'am, hindi ka gumawa ng assignment, ano gusto mo? Ayun, estudyante ko, hindi gumawa ng assignment, wow! Ano gusto mo, gawin ng teacher, gano'n? Hindi ka gumawa ng assignment, matutuwa kay teacher mo? Hindi. Oh. Pinagalitan ka ng nanay mo, hindi ka pinalabas. Bakit? Hindi ka gumawa ng pinapagawa sa iyo. Sasabihin mo agad, pinag-persecute ka. Kung nanay ko, walang kwentang nanay. Hindi na ako nakapaglaba, hindi na ako nakapagbugas, hindi na ako nakapagluto, hindi na ako nakapagplansya, hindi na ako... Ayaw na ako palabasin ng bahay. Bakit? Wala na ba akong karamatang lumigaya? Kung sarap tuktukan, ano, di ba? Tayo natin, kung sarap tuktukan ng anak natin. No? Sinasabi mo sa kanya, kunin mo. Pero ang ating Panginoon, sinunod siya ng kanyang mga disipulo sapagkat iyon po yung pinakamaganda. Tingnan natin yung kasunod po. Verse 19. Sapagkat nasusulat, sisirain kong karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Totoo po yan. Totoo po yan. Bakit? Maraming mga tao kasi na akala nila, maliligtas sila sa pamamagitan ng maraming alam na bagay. Tanda po natin, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi po ibig sabihin na i-inform ka lang. Ano inform? Kasi pwedeng alam mo, pero tanong, ginagawa mo ba? Na-inform ka lang, nabigyan ka lang ng information. Ang tanong, ginagawa mo ba? Parang ganito, nalaman mo na dapat pala, linggo-linggo nasa church ka. O ano ba na ngayon to? Ang tanong, anong gagawin mo ngayon? Ano gagawin mo ngayon? Mag-iisip ka. Ano mag-iisip ka? Ano ang gagawin mo para sigurado every Sunday nasa church ka? Ano ang gagawin mo para araw-araw yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat araw at gabi nagbabasa ka ng Bible? Nag-meditate ka. Anong gagawin mo? Kasi may gagawin ka, for sure. Hindi mo pwede na wala kang gagawin. Kaya natin binabasa ko ito dahil meron tayong gagawin. Hindi ba inform lang tayo? Kasi hindi mo pwede na alam mo lang ang tanong, ano yung kasunod na gagawin mo? Tama yung sinabi kanina ni Chris. Nagpaplano ka kung paano gagawin mo. Pero hindi mo pwede puro plano lang. Ano kasunod doon? Dapat may preparation ka. May mag-prepare ka para yung plano mo mangyari. At pag nag-prepare ka na, gagawin mo. Ay, nakapag-prepare na. Okay. Hindi yun. Mag-perform ka na. Dapat gawin mo na yung kung ano yung napagplanuhan, ano na yung nakapag-prepare ka na eh. Mag-perform ka na. Dapat gawin mo na. Ang ganito, na plano, yung kapitbahay namin, kailangan makakilala kay Lord. Teka, bakit gusto mong makakilala kay Lord yung kapitbahay? Dapat, malinis ang purpose mo. Ano yun? Gusto mong hindi siya mapahamak. Baka naman kaya sinasabi mo, kailangan itong kapitbahay ko makakilala kay Lord para kapag meron akong gagawin, hindi siya makakatanggi at kasama ko na siya sa church. Hindi dapat gano'n. Ang dahilan kaya mo siya pinamahain din, alam mo na mapamahamak siya. At kung hindi niya kilala si Kristo, madidisgrasya siya. Yung dapat ang pinaka-aim mo. So again, sabi dyan, sisirain ko karunungan ng marunungan. Ang simple ninyo, yung iba na hindi nagbabasa ng Bible, ang pakiramdam nila ang galing na nila. Pero kung kayo nagbabasa ka ng Bible at talagang ninaramdam mo, magugulat ka yung mga bagay na hindi mo kayang gawin na gagawa mo. Tama ba? Ako, palagi kong sinasabi ito. Nung hindi pa po ako nag-aaral salita ng Diyos, hindi mo ako mapapatayo sa gitna ng maraming tao. Nahihiya ako. No? Nahihiya ako. Pero ngayon
nahihiya pa rin po ako Halata ho ba? Nahihiya pa rin ako. Pero alam niyo po, kinakabahan pa rin. Alam mo, bakit? Kasi, yun ang pinakamaganda, kinakabahan ka pa magsasalita ka. Bakit? Hihingi ka ng tulong kay Lord. Kasi kung ikaw, sobrang self-confidence ka, baka hindi ka na tumihingi ng tulong kay Lord. Kaya ko na to. Kaya ko na to. Pero dahil kinakabahan ka, natatakot ka, alam mo na kailangan ng tulong ni Lord. So mananalangin ka, nalapit tayo kay Lord. Again, pagka ginagawa natin to, maraming mga tao hindi mag-a-agree sa atin. Ito palagi ko sinasabi ito. Kapag ginawa mo yung tama, maraming magagalit sa'yo. Totoo po yan. Kapag gumawa ka rin ng mali, marami pa rin magagalit sa'yo. Saan mo kaya lalagay? Saan ka lalagay? Dito ka sa tama, dahil sila hindi magagalit sa'yo. Doon ka na. So again, sabi dito, kailangan nating bitbitin, buhatin yung cross natin. At ang cross natin is yung mga persecution ng mga tao na ginagawa sa atin dahil ginagawa natin yung tama. Mas mabuti na po yung tayo ay sinisiraan o sinasaktan dahil tama yung ginagawa natin. Kaya tayo sinasaktan dahil may ginawa tayong mali. Pangatlo, sabi gano'n, follow our Lord Jesus. At sumunod sa akin. Lucas 14:27. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Totoo naman po yan. Kung sino yung sinusundan mo, tagasunod ka nun. Disipulo ka nun. Di ba? Ganun mo kasimple yun. Ganun mo kasimple yun. Sabi ko rin sa Mateo 4:18-20. Sabi niya, minsan naglalakad siya sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Verse, masunod? Yun. Tira na yan. Tingnan niyo po, sa simula pa lang ng ministry ng ating Panginoon, ang nasa isip niya agad, yung mga tao kailangan maligtas. So kailangan magtatawag siya ng tao na gagawa. Ano ibig sabihin? Kung disipulo ka ni Kristo, ito yung task na gagawin natin. Sa simula pa lang, yan ang inutos ni Lord. At nung bago siya namatay, ano sinabi niya? Balikan natin, Mateo 28. Yan. No? Ay, pala ba, yung ito na, ipaakyat na siya sa langit dahil nabuhay na siya magmuli niyan. Sabi nito, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig sabihin po dito, ang ating Panginoon sa umpisa pa lang, ang gusto niya, ang ministry niya, yung mga tao ay mabahaginan niya ng kanyang mga salita. Yung mga tao ay kailangan i-deny yung kanyang sarili para magawa ito, buhatin ang kanyang mga krus at sumunod sa kanya. Ano ibig sabihin? Bakit sumunod sa kanya ang mga disipulo? Kasi nakita nila, mismo siya ginagawa niya. Kaya nga, do it yourself. Ginagawa niya kung anong tinuturo niya. Kaya naman, yung kanyang mga disipulo, sumunod. Bakit? Nagkaroon mo siya ng modeling. Nag-set siya ng example. Parang ganito, nung sinabi ni Lord na mahalin mo ang iyong kaaway, paano niya ginawa ito? Nung nakapako siya sa krus. Diba? Nakapako siya sa krus. Wala nang humihingi ng tawad, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nung sinabi ni Lord na tayo kailangan ay maging humble,
Hindi tayo dapat nagkakaroon ng parang paligsahan na mas magaling ako kaysa sa'yo. Walang ganun. Anong ginawa natin, Panginoon? Yung binansiyahan ko kanina, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Di ba yung mga disipulo niya nagtatalo pa nga, Lord, sino ba yung mas greater? Sino ba yung mas great sa amin? Ano sabi ng Panginoon? Kung sino gusto mauna, dapat siya ang mahuli. Bakit? Ayaw ni Lord ng mayabang. Ayaw ni Lord ng malaking itataas mo yung sarili mo. Ayaw ni Lord na gawin yung mga bagay na hindi maganda. Kaya tingnan natin isipin natin mabuti. Bakit kaya hindi natin mawin yung mga tao na nasa paligid natin? Isipin natin mabuti. Isipin natin mabuti. Isipin natin mabuti. Kasi kapag hindi mo inisip na mabuti, akala mo tama ka. Isipin natin mabuti. Ano kaya dahilan? Naipag-pray ba natin? Nasabi ba natin sa kanila? Alam niyo po, isang magic word na nakikita ko. Para sa akin po, para sa akin magic word po. Magic word po para sa akin. Nanarinahan ako. Pag sinabi mo sa tao na, bro, kaya ako ginagawa ito kasi mahal kita. Kung yan sa ulo, titingin sa'yo, titingin sa'yo muna yan eh. Pero, habang ginagawa natin ito, kaya nga, turuan natin sila sumunod. Makikita ninyo. Iyan lang natin maging halimbawa lang tayo. Maging good example lang tayo, makikita ninyo mangyayari. Tayo po ito kayo. Tayo po yung nangyayari. Lord, salamat. Dahil ikaw mismo, ginawa mo kung ano yung tinuro mo. Salamat, Panginoon. Dahil hindi mo ginawa na nagutos ka lang at hinayaan mo ito. Dininay mo yung sarili mo. Ang ganda na ng pwesto mo sa langit. Bumaba ka para i-model sa akin kung ano ibig sabihin ng denying. Even yung carrying of the cross, ikaw mismo, literally ginawa mo ito. At even, Panginoon, yung pagsunod, nagset ka rin example. Kaya nga, doon sa panalangin mo doon sa Gethsemane, even to the point na alam mo, mamamatay ka sa paraan na napakasakit, yung pinakamababang klase ng kamatayan, karumalduman, still sinabi mo sa akin, Lord, not my will, but your will. Ito yung ibig sabihin ng talagang totoong pagsunod. Even hindi namin gusto ang isang bagay, pero dahil inutos mo, naranapat namin na gawin mo natin. Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan po ninyo na matatakbo sa aming isip at sa aming puso. Lord, aawitan ka po namin kasi above all, ikaw ang nagmamayari sa amin. Kaya sa pamamagitan po ng aming awitin ito, tanggapin mo ito Panginoon na nagagaling sa aming puso. Above all, ikaw ang angat, ikaw ang mataas. In Jesus' name.
ang gumawa ng buong mundo, kahit ikaw ang lumikha sa amin, still, ginawa mo pa rin yung ultimate na sacrifice. Yung kamatayan mo doon sa krus, even doon sa tomb, naging isa ka. Pinakita mo ba kung gaano kami kahalaga para sa inyo? Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ka nagdalawang isip. Bagkus, yung ultimate na sacrifice ginawa mo para ako. Ang bawat isa po sa amin narito ay tuloy na makaranas ng ibig sabihin ng kaligtasan. Lord, tulungan niyo po kami. Nawag po kami madamot. Gawin namin yung dapat namin gawin. Ibahagi ka po namin, sabihin namin sa iba, ang ibig sabihin ng kaligtasan, ang mabuting balita, na meron pag-asa, na meron po pwedeng gumawa, pwedeng magpatawad sa kasalanan ng bawat isa po sa amin. Lord, dininay mo ang ganda na ng posisyon mo dyan sa kalangitan. Still, bumaba ka pa rin. Dininay mo yung sarili mo. Nag-set ka ng example. Salamat, Lord. Even to the point na mapapa ko sa krus yung pinakamababang klase ng kamatayan. Tinanggap mo. Tinanggap mo, Panginoon, yung capital punishment na yan. At even pagpahako sa krus, pagpapakita ng isang alipin, makasalanan, inangkin mo lahat ng kasalanan ng Panginoon pagkapahako sa krus. Salamat, Panginoon. Ang gagawin lang namin, Panginoon, sumunod kami. Gawin po namin. Wala kaming pwedeng kahinan na hindi namin magagawa dahil ikaw mismo nag-set ka ng isang gandang halimbawa. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil sa sarili namin lakas, hindi namin kaya. Na-deny namin ang aming sarili, bitbitin namin yung aming cross, sumunod sa iyo. Kailangan namin, Lord, ang iyong divine intervention sa buhay po namin. Kailangan namin, Panginoon, yung talagang bibigay sa amin ng kalakasan. Salamat po sa inyong Espiritu Santo. Magtuturo sa amin. Nagkakaroon namin yung tungkulin na nagay mo sa amin mga balikan. Lord, sa mga oras ito, sino man sa aking kapatid na may karamdaman, kapatid, tanggapin mo kagalingan. Ayaw mo, Lord, na mayroong magiging handa sa pagbahagi natin ng kanyang salita, ng kanyang kabutihan. Ang kinin mo magaling na pumula sa akin, Panginoon. Ang kinin mo, dahil ito lang ang tanging paraan, pwedeng gawin ng Lord sa iyo. Alisin lahat ng klase ng karamdaman para magamit tayo ngayon. Emotionally may problema ka sa mga tao na sa paligid mo, asawa mo, kapatid mo, magulang mo, anak mo, kasama sa trabaho, sa eskwela. Kagaya sa ating Panginoon, hindi kayo nagtana. Palagi nasa isip niya kung paano mawiwin, paano magpatawad. Matuto tayo, gawin natin, sundan natin. Yung nagutos mismo sa atin ito, ginawa na mismo ng ating Panginoon. Kung ano man yung maalipin sa atin sa mga panahon ito, bisyo, anumang bagay na maalipin sa atin, gusto na Lord, makalaya tayo dyan. Dahil gusto na Lord, gamitin tayo makikinig, kahit kaninong tao, makakaharap tayo sa sabihin natin na gusto na Lord, makalaya ka sa lahat ng mga bagay na maalipin sa iyo. Dahil gusto na Lord, gamitin tayo makikinig. At mangyayari lang yung kung susunendan mo. Surrender mo sa kanya lahat ng mga bagay na nagiging ganda. Pinansyali, gusto mo Lord ibigay ang the best para sa atin. Bigyan tayo ng Lord, patunay ng karunungan ka naman. Kung paano natin i-handle, paano tayo magiging good steward sa mga resources na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pahalagahan natin yung mga biyaya na binigay ng Diyos. Wala kang trabaho sa panahon ito, bibigyan ka ng Lord, sabihin mo sa Kanya, hiningin mo sa Kanya,
Dahil gusto ayaw ng Lord na maging tamad tayo. Matuto tayo. Sa tulong ng Lord, matuto tayo ng trabaho. Bigyan tayo ng knowledge at wisdom sa pagtatrabaho. Lord, nakikita niyo po ang kalagayan ng aming bansa. Ang kaguluhan ng aming bansa. Ikaw lang, Panginoon, ang pwede mag-ayos ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan kaalaman. Sa bawat mga kasalawa namin, sasabihin namin, ikaw ang pag-asa, hindi ang politiko, hindi yung pera, hindi yung posisyon namin, hindi yan. Ang kaligtasan namin, Panginoon, nasa Panginoon kamay lang. Kaya ipagmalaki namin ito sa iba, na ikaw lang ang pwede magbigay ng maganda at maayos sa buhay. Yes. Lord, tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang na lumubulan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, banal na takot sa iyo sa national at lokal na magkaroon nila yung tungkulin na may banal na takot. Hindi yung sarili nilang agenda. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At even yung nanalapit na eleksyon, Panginoon, ikaw, Panginoon, na magturo sa bawat sa krusada. Kung sino ba talaga ang dapat namin ilagay sa balota, ikaw mag-guide sa amin, Panginoon. Huwag kami magmadala sa sabi-sabi ng iba. Bakos kung ano po yung direction na binibigay ko ninyo. Yung divine intervention po ninyo, makaranas po kami, Panginoon. At muli, Panginoon, tulungan niyo po ang mga kapulisan, mga sundalo, na huwag sila maging partisan. Bakos kung ano nila pinagpupulin para sa bansa at para po sa inyo. Palagi nilang maisip kung gagawin po kayo ito, matutuwa ba ang Diyos sa amin? Malagay ko sa kanilang maisipan. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa isang linggo namin gawain, muli kinukabit namin sa ito po may taas, ikaw po manawalhagi. Sa aming kapatid na diniwan na ng kaarawan, anniversary, pagpalain mo po, ma-enjoy po nila ang celebration kasama ng kanyang pamilya. Ma-enjoy po ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang mamunan, maggabay sa bawat isa sa mga celebration na gagawin. Lord, sa pag-alis namin sa bahay sa bahay mo, ngayon pa lang, alam ko namin parang kinatakbo na lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi na provide sa pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat po ng marami. Ngayon pa lang, Panginoon, natin namin na mangyayari, na gagawin mo ang mga bagay na ito kasi hinigin mo namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi na, ibigay po natin